am Pinoy Rap. I am Pinoy Rap. For the headlines, weather forecast. Hilagang silangang habagat nagdadala ng malamig na panahon sa Hilaga at gitnang Luzon. Easterlies nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Pilipinas. In local news, sundalo na nasangkot sa nakamatay na aksidente na pumanaw sa dalawang sibilyan, pinalaya na. Dalawang mag-aaral tumalon sa Ilog, Cagayan. Pilotong nasawi sa pagbagsak ng FA-50 jet inilibing na. For the national news, dating Pangulong Duterte masigla sa loob ng pasilidad ng ICC and International. Malawakang pinsala nakita sa lupa matapos tumama ang buhawi sa Butler, Missouri. Entertainment, nasaan ang hiling, may intrata, inawit ang Filipino version ng Waiting on Wish, ang theme song ng Disney Snow White. Sports, nakakatakdang isama ng IOC ang boxing sa programa ng 2028 Olympics. International feature, mga aakyat ng bundok Fuji sisingilin ng $27 sa lahat ng daan. National feature, Palasyo, batas ang uunahin hindi utang na loob kay Duterte dahil sa paglilibing kay Marcos Sr. Trivia, bakit tinawag na horsepower ang horsepower? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Marso 20, 2025. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Para sa local news, sundalo na nasangkot sa nakamatay na aksidente na pumatay sa dalawang sibilyan, pinalaya na. Ang sundalong nasangkot sa isang nakamamatay na aksidente na ikinamatay ng dalawang sibilyan sa Zone 2, Barangay Poblasyon, Lagindingan, Misamis Oriental ay pinalaya na. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang karagdagang detalye tungkol sa legal na proseso o kung may isasampang kaso. Samantala, patuloy na nanawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima, hinikayat ang mga opisyal na tiyakin ang pagsunod sa tamang proseso ng batas. Ibinunyag ni Police Corporal Sammy Habutay, traffic investigator ng Lagindingan Police Station, na ang mga biktima ng trahedya ay sina Danilo Taping at Anisita Taping na kamag-anak. Batay sa investigasyon, ang multicab na minamaneho ni Danilo ay may bilis na at papaliko
Nasa kaliwa ng highway nang mabangga ito ng army truck na minamaniho ni Army Corporal Rivas Elvis Dandan. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo ng matinding pinsala si Danilo at idiniklarang dead on arrival sa Alubihid OWA Hospital. Samantala, si Anisita ay binawian din ng buhay ilang oras matapos dalhin sa Northern Mindanao Medical Center para sa gamutan. Dalawang mag-aaral tumalon sa Ilog, Cagayan. Patuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operations ng City Disaster Risk Reduction Management Department Urban Search and Rescue Unit CDRRMD USAR para sa dalawang babaeng estudyante mula sa isang pangunahing universidad malapit sa Maharlika Marcos Bridge sa lungsod ngayong gabi. Ayon sa mga ulat, ang mga biktima na residente ng Barangay Punan at Lumbia sa lungsod na ito ay pinapaniwalaang tumalon sa Ilog, Cagayan. Batay sa impormasyon mula sa Bumbu News Team, ang mga biktima ay parehong minor de edad at sinasabing may relasyon. Bagaman hindi nakumpirma ng kanilang mga magulang na labis na nababahala at nakita sa tulay. Napag-alaman din na isa sa mga biktima ay dumaranas ng depresyon, ngunit hindi pa matukoy kung ito ang mga dahilan ng kanilang pagtalon. Umasa ang mga magulang na matagpuan ng rescue teams ang mga biktima ng buhay. Dahil sa oras ng ulat na ito, hindi pa rin natatagpuan sa nasabing bahagi ng ilog. Ang mga biktima ay mga may edad na 14 at 15. Sa mga nagdaang taon, ilang kabataan rin ang tumalon mula sa parihong tulay at ilan sa kanila ay natagpuang wala ng buhay. Pilotong nasawi sa pagbagsak ng FA-50 jet, inilibing na. Isa sa dalawang piloto na nasawi sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet sa kabundukan ng Kalatungan, Barangay Mirayon, Talakag, Bukidnon ay inilibing na. Nagdadalamhati ang komunidad ng aviation at militar dahil sa trahedyang ito. Habang patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak, nagtipon ang pamilya, mga kaibigan at kapwa sundalo upang magbigay ng huling pagpupugay bilang pagpaparangal sa katapangan at dedikasyon ng piloto sa kaniyang tungkulin. Ito ay matapos ang halos isang linggong burol para sa yumaong First Lieutenant April John Dadulia na ang mga labi ay narecovery kasama si Major Joe Dadulia mula sa crash site noong March 3 ng taong ito. Ibinunyag ni Philippine Air Force Tactical Operations Wing Eastern Mindanao Commander Colonel Ryan Rainy Sunza na personal na dumalo ang ilang matataas na opisyal mula sa kanilang headquarters sa huling seremonya para kay Dadulia. Inilibing siya ngayong umaga sa isang pribadong sementeryo sa Manolo, Fortich, Bukidnon. Weather forecast. Hilagang silangang habagat nagdadala ng malamig na panahon sa Hilaga at Gitnang Luzon. Easterlies nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Pilipinas. Patuloy na nakakaapekto ang hilagang silangang monsoon amihan sa Hilaga at Gitnang Luzon na nagdadala ng malamig na temperatura, katamtaman hanggang malakas na hangin at mahinang pag-ulan habang ang easterlies ay nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Inulat ng PAGASA na magdadala ang hilagang silangang monsoon na maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Gitnang Luzon. Inasahan ang mas malamig na umaga at mahangin na kondisyon lalo na sa mataas na lugar. Samantala, ang easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin mula sa karagatang Pasipiko ay nagdudulot ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulong-pulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Metro Manila,
Visayas at Mindanao at iba pang bahagi ng Luzon. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto sa posibleng biglaang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa hapon o gabi. Paalala ng Pag-asa sa publiko na manatiling updated sa mga weather advisory at mag-ingat lalo sa mga lugar na madaling makaranas ng landslide o pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. Washing hands can keep you healthy and prevent the spread of respiratory and diarrheal infections. Germs can spread from person to person or from surfaces to people when you touch your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. For the national news, dating Pangulong Duterte masiglang-masigla sa loob ng pasilidad ng ICC, dinala ni dating Executive Secretary Salvador Mediadía si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC detention facilities sa Scheveningen noong Lunes, Marso 17 sa ikalawang pagkakataon. Ayon kay Mediadía, nasa maayos na kalagayan si Duterte at nakapagpahinga na rin ng maayos. Mabuti ang kanyang lagay at masiglang-masigla. Iniisip niya na ang mga patuloy na sumusuporta sa kanya at lubos siyang nagpapasalamat sa lahat. Ibinahagi ni Mediadía sa isa sa mga pinaka-namimiss umano ng dating Pangulo ay ang kanyang mga paboritong pagkain gaya ng tuyo, munggo at lalo na ang piniritong saging. Bukod doon, ayos naman siya. Pinagpatuloy natin ang pananalangin para sa kanya, dagdag pa niya. Ibinahagi rin ni Mediadía na nananatili si Duterte sa hospital wing ng pasilidad katulad ng naunang sinabi ni Pangalawang Pangulong Sara Duterte matapos niyang dalawin ang kanyang ama noong Biyernes, Marso 14. Sa kasalukuyan, si Mediadía lamang ang nakalista bilang opisyal na legal counsel ni Duterte sa ICC registry. Kinakailangan masumiti ng formal na kahilingan at kumpletuhin ang ilang dokumento ang ibang nais bumisita. Dahil dito, naghain ng request sina Pangalawang Pangulong Sara Duterte, Atty. Harry Roque at Senador Robin Padilla para sa isang 7 araw na pagbisita mula Sabado, Marso 15 hanggang Biyernes, Marso 21. Para sa international news, malawakang pinsala nakita sa lupa matapos tumama ang buhawi sa Butler, Missouri. Nilipad ang mga bungbong, yumuko ang mga poste at karatula at nagkalat ang mga debris sa harap ng mga gusali ng Butler, Missouri noong Marso 15, 2025. Matapos ang serye ng mga buhawi na umagupit sa Midwest at Southeast ng Estados Unidos na ikinasawi ng hindi mababa sa 14 katao. Ayon sa ulat, may kabuoang 26 na naiulat na buhawi bagamat hindi pa opisyal na kinumpirma. Ang bumagsak mula Biyernes ng gabi hanggang madaling araw ng Sabado, ayon kay David Root, isang meteorologist mula sa Weather Prediction Center ng National Weather Service,
Ang matinding bagyo ay pinalakas na isang low pressure system na naging sanhi ng malalakas na thunderstorms sa Arkansas, Illinois, Mississippi at Missouri. Dalawa sa mga nasawi dahil sa buhawi ay naiulat sa timog ng Missouri malapit sa Bakersfield sa Ozark Country. Humigit kumulang 270 milya 434 kilometer timog silangan ng Kansas City ayon sa Missouri State Highway Patrol at mga lokal na opisyal. Samantala, isang ikatlong nasawi ang ikinumpirma ng Butler County habang patuloy ang pananalansa ng malakas na bagyo sa rehiyon. At para sa entertainment, Nasaan ang Hiling? May Intrata inawit ang Filipino version ng Waiting on a Wish, ang theme song ng Disney Snow White. Mirror, Mirror on the Wall, Who's the Fairest of Them All? Pinili ng Disney ang kaakit-akit na tinig ni May Intrata upang awitin ang Filipino version ng Waiting on a Wish, ang theme song para sa nalalapit na live-action adaptation ng Snow White. Ang ABS-CBN actress, singer, TV host at Pinoy Big Brother, Lucky 7 Big Winner ay magdadala ng sarili niyang mahikas sa minamahal na fairy tale na naglalagay sa kanya sa hanay ng mga prestiyosong artistang tampok sa Disney soundtracks. Isa na namang mahalagang tagumpay na naidagdag sa kanyang karera matapos siyang personal na piliin ng Disney Southeast Asia upang bigyang buhay ang localized version ng theme song para sa live-action Snow White. Ang Filipino rendition na pinamamagatang Nasaan ang Hiling ay nagpapakita ng nakakahalinan niyang tinig at nagbibigay ng lokal na artistry sa klasikong fairy tale. Ang 2025 remake ng iconic na pelikula ng Disney ay pinagbibidahan ni na Rachel Ziegler bilang Snow White at Gal Gadot bilang ang Evil Queen. Sa direksyon ni Mark Webb, muling biniyang buhay ng live-action adaptation na ito ang minamahal na 1937 animated classic Snow White and the Seven Dwarfs. Susundan ng pelikula ang kwento ng isang prinsesang itinakda ng Magic Mirror bilang the fairest of them all, na makikipagtulungan sa 7 dwarfs upang mapalaya ang kanyang kaharian mula sa kasamaan ng kanyang malupit na madrasta, ang Evil Queen. Sports. Nakakatakdang isama ng IOC ang boxing sa programang 2028 Olympics. Muling magiging bahagi ng 2028 Los Angeles Olympics ang boxing matapos ang pagpili ng bagong namamahalang organisasyon, inanunsyo ng International Olympics Committee IOC President Thomas Bach noong Lunes. Ang desisyong ito ay kasunod na pagtanghal ng Olympic recognition sa International Boxing Association o IBA dahil sa mga isyu sa pamamahala. Sa ilalim ng bagong organisasyong pamamahala sa sports, mananatili ang kasaysayang presensya ng boxing sa LA 2028 Games. Ayon kay IOC President Thomas Bach, inaprubahan ng Executive Board ang pagsasama ng boxing sa 2028 Los Angeles Olympics matapos kilalanin ang World Boxing bilang bagong governing body ng sports. Ang hakbang na ito ay nagtatapos sa matagal ng alitan sa pamamahala ng boxing matapos tanggalin ang iba dahil sa governance concerns. Sa ilalim ng pangangasiwa ng World Boxing, patuloy na magiging bahagi ng Olympic program ang boxing. Para sa international feature, mga akyat ng bundok Fuji sisingilin ng $27 sa lahat ng daan. Simula ngayong tag-init, ang mga hikers na gagamit ng alinman sa 4 na pangunahing trails ng Mount Fuji ay kailangan magbayad ng
4,000 yen o 27 US dollar entry fee matapos aprubahan ng mga lokal na otoridad ang isang panukalang batas noong Lunes. Ang biglang pagdagsa ng mga dayuhan turista sa Japan ay nagdulot ng pag-alala tungkol sa sobrang dami ng tao sa pinakamataas na bundok ng bansa. Ang Mount Fuji ng dating isang tahimik na lugar ng paglalakbay panrelihiyon. Noong nakarang taon, nagpatupad Yamanashi Prefecture kung saan matatagpuan ang Mount Fuji ng 2,000 yen o 14 US dollar entry fee kasama ang optional na donasyon para sa Yoshiba Trail. Ang pinakapopular na ruta sa aktibong bulkan. Nagpakilala rin ang mga opisyal ng pang-araw-araw na entry cap at online reservation system para sa Yoshida Trail upang tugunan ang mga alalahanin sa kaligtasan at bawasan ang epekto sa kapaligiran ng iconic na bundok. Ngayong taon para sa climbing season mula sa Hulyo hanggang Setyembre, dodoblihin ang entry fee para sa Yoshida Trail. Samantala, ipinasa ng Shizuoka Prefecture noong Lunes ang isang panukalang batas upang ipatupad ang 4,000 yen o 27 US dollar na entry fee para sa tatlong trail nito. Sa dati ay libre. At para sa national feature, Palasyo, batas ang unahin hindi utang na loob kay Duterte dahil sa paglilibing kay Marcos Sr. Ang utang na loob o pagkakautang na loob ay hindi dapat mangibabaw sa tungkulin ng gobyerno na ipatupad ang batas ayon sa pahayag ng Malacanang noong Lunes. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pagbatikos ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong katapusan ng linggo. Bilang reaksyon sa pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, inakusahan din ni Mayor Sebastian Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ang nag-utos ng pag-aresto at paglilipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Iginigiit niya na ang hakbang na ito ay ginawa sa kabila ng naunang desisyon ng dating Pangulo na pahintulutan ang paglilibing ng ama ni Marcos Jr. Si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani noong panahon ng kanyang administrasyon. Sa isang briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na mananatiling nagpapasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang papel sa pagpapahintulot ng pagpapalibing ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At para sa trivia, bakit tinatawag na horsepower ang horsepower? Ang termino horsepower ay likha ng Scottish engineer na si James Watt noong ika-18 siglo upang maihambing ang lakas ng steam engine sa puwersa ng mga kabayong panghila na karaniwang ginagamit noon sa mamibigat na gawain. Napansin ni Watt na kayang paandarin ng isang malakas na kabayo ang isang gilingang bato na tinatayang niya na ang isang kabayo ay kayang gumawa ng 33,000 foot-pound ng trabaho kada minuto. Ibig sabihin, kayang buhati ng 33,000 libre ng isang talampakan sa loob ng isang minuto. Upang maipakilala na mas madali ang kanyang steam engine, ginamit niya ang horsepower bilang isang pamilyar na unit ng pagsukat na nagbigay sa mga tao ng mas malinaw na ideya kung gaano kaepektibo ang kanyang imbensyon kumpara sa totoong mga kabayo. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa loob at labas ng bansa. Patuloy po tayo makinig at manood ng Pinoy Rab News Channel sa YouTube at huwag kalimutang pindutin ang notifikasyon para sa iba pang mga karagdagang updates. Magandang umaga at
Maraming salamat po sa inyong lahat. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.